Ngayon ang ating i-recap ay isang action comedy movie na pinamagatang Big Brother. Ngunit una sa lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Bumalik si Henry sa Hong Kong, matapos magsilbi sa US military ng maraming taon. Naghahanap upang magsimula ng isang karera bilang isang guro, pumasok siya sa kanyang dating paaralan, ang Takchi Secondary. Sinabi ng punong guro na wala siyang karanasan sa pagtuturo. Ngunit pagkatapos na ipakita ang isang recommendation letter mula sa isang mas mataas na opisyal, binigyan siya ng trabaho. Bago umalis si Henry, ipinaalam sa kanya ng punong guro na ang klase na itinalaga sa kanya ay ang pinakamagulong klase sa kanilang paaralan. Sa umaga ng kanyang unang araw sa paaralan, pumasok si Henry sa klase at nakita na ito ay ganap na magulo. Ang ilang mga estudyante ay natutulog, ang iba ay kumakanta, ang iba ay naglalaro ng mga video games, at ang iba sa kanila ay nagluluto sa isang portable stove. Kahit pumasok na ang guro, ay hindi nila ito pinansin at ipinagpatuloy ang kanilang ginagawa. Sinubukang kunin ni Henry ang kanilang atensyon, ngunit nagkunwari silang hindi siya naririnig. Siya ay sumuko sa pagsisikap na ilihis ang kanilang atensyon, at umikot na lamang sa silid-aralan upang magkomento sa mga bagay na ginagawa nila. Ang mga mag-aaral na nagluluto ng ramen, ay sinabihan niyang kumain lamang ng kaunti nito, dahil naglalaman ito ng labis na sodium. Nilapitan ni Henry ang isang lalaking tumutugtog ng ukulele na si Zufa, at tinulungan siya nito. Binalaan din niya ang isang batang gamer, laban sa radiation na maaaring matanggap niya mula sa pagtitig sa screen buong araw. Nang sa wakas ay nagsimulang makinig sa kanya ang mga estudyante, ipinakilala niya ang kanyang sarili at isinulat ang kanyang pangalan at numero ng telepono sa board. Nagtawanan ang mga estudyante dahil ang pangit ng sulat kamay niya. Pagkatapos, may tumawag sa kanya mula sa mga estudyante at hiniling na umalis na siya sa klase, ngunit tinawanan ito ni Henry. Muli siyang hindi pinansin ng mga estudyante, at nagpatuloy sa mga aktibidad na kanilang ginagawa bago pa siya dumating. Dahil napuno na si Henry, kung kaya ay gumamit siya ng rubber band at chalk, para matrigger ang fire sprinkler sa silid. Mabilis na kumalat ang mga estudyante para hindi mabasa. Sa wakas ay nakuha niya ang kanilang buong atensyon, at opisyal na tinanggap sila sa kanyang klase. Pagkatapos ng klase, isang grupo ng 5 mga mag-aaral na may pinakamababang rank, ang nagtitipon sa sports supply room upang manigarilyo. Ang pinuno ng grupong si Jack, ay may crush sa isang A-grade na estudyante mula sa ibang klase. Nakita ng iba na nakatitig siya sa picture ng babae at pinagtatawanan siya. Ang kanilang grupo ay may rivalry sa grupo ng mga mayayaman at spoiled na bata mula sa basketball team ng paaralan. Pumasok sila sa supply room, at kinutya si Jack gaya ng dati dahil mahirap siya. Nang nagkaroon ng pagsasanay ang basketball team, pinapanood sila ng grupo ni Jack. Naghulog si Jack ng bote sa court na naging dahilan ng pagkatumba ng team leader. Nagtawanan ang grupo, ngunit binigyan sila ng detention ng English teacher ng paaralan, na si Miss Liang. Para maiwasan ang detention, pinaglaruan siya ng mga ito, at tumakas noong abala siya sa paglilinis ng kanyang mesa. Sa ibang lugar, ang punong guro ng paaralan ay nababagabag dahil ang lupon ng edukasyon, ay nagbabalak na ibawas ang 20% ng kanilang taunang pondo. Dumating ang mga tao mula sa lupon upang maglibot sa paaralan, upang siyasatin kung saan ginagamit ang pondo. Kasabay nito, pumasok si Henry sa silid-aralan kung saan nag-set up ang mga estudyante, ng isang balde ng tubig para paglaruan siya. Ngunit ang kanyang mga reflexes ay gumana ng mas mabilis kaysa sa bumabagsak na balde, at nagawa niyang itulak ito palayo. Naiwang gulat na gulat ang mga estudyanteng kanina pa naghihintay sa kanya. Kinuha ni Henry ang pakete ng sigarilyo ni Jack, dahil alam niyang naninigarilyo ito. Ibinigay naman ni Jack sa kanya ang pakete, curious kung ano ang gagawin niya. Pagkatapos ay hiniling ni Henry kay Zufa, na pangalanan ang 3 sangkap na nasa isang sigarilyo. Nang nasagot niya ng tama ang tanong, hinahayaan siyang laktawan ng klase para sa araw na iyon. Ang bawat isa ay nagsimulang magdabog sa kanilang mga mesa, at humihiling na dapat din silang payagan na lumaktaw sa klase. Nang huminto sila, binigyan ni Henry ang lahat ng tig-isang sigarilyo, at hiniling sa kanila na suriin ito. Alam ni Henry na kung sasabihin lang niya ang epekto nito sa kanilang kalusugan, hindi nila ito seseryosohin. Kaya sa halip, tinanong niya sila tungkol sa mga resulta ng paghit-hit ng sigarilyo,
at ipinaliwanag kung paano nabubuo ang tar sa kanilang mga baga. Sa unang pagkakataon, binigyang pansin nila ang guro at talagang interesadong matuto. Matapos tumunog ang bell, hiniling niya sa kanila na ibalik ang mga sigarilyo, at ang mga estudyante ay nag-atubili na sumang-ayon. Noong araw na iyon sa cafeteria, pinadapa ng kapitan ng basketball team, ang isa sa kaibigan ni Jack na si Bruce. Nagdulot ito ng pagtatalo sa pagitan ng dalawang grupo at naging malaking away. Naghagisan sila ng pagkain at mga mesa sa isa't isa, sinisira ang lugar. Nang maglaon, ipinaalam kay Henry na 5 estudyante mula sa kanyang klase, ang pansamantalang nasuspindi dahil sa pagsisimula ng away. Natagpuan ni Henry si Jack na nakipaglaban sa hallway at inawat niya ang mga ito. Inakusahan ni Jack ang paaralan sa hindi patas na treatment sa kanila, dahil ang mga mayayamang bata ay hindi napaparusahan. Sa araw na iyon pagkatapos ng klase, tiningnan ni Henry ang mga file ng 5 estudyante para alamin ang tungkol sa kanila. Ang unang lalaki ay pinangalan ng Zufa, ang anak ng isang Pakistani na immigrant, na laging may diskriminasyon dahil sa kanyang lahi. Madalas siyang akusahan ng pagnanakaw ng mga pulis sa kanyang lugar. Ang tanging hiling lamang ni Zufa sa kanyang buhay ay maging isang musician. Ang pangalawang estudyante ay isang babae na nagngangalang Denan. Siya ay isang disappointment sa kanyang ama mula nang siya ay ipinanganak, dahil ang nais ng kanyang ama ay isang anak na lalaki. Sa buong buhay niya, sinisikap ni Denan na makuha ang paggalang ng kanyang ama. Ginupit pa niya ang kanyang buhok, at naglalaro ng mga kotse upang magpanggap na isang lalaki. Ngunit walang pakialam sa kanya ang kanyang ama, habang ang treatment nito sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay parang isang prinsipe. Tapos ang magkapatid na Bruce at Chris. Ang kanilang ina ay tumakas kasama ang ibang lalaki noong sila ay mga bata pa lamang, na naging sanhi para maging alkoholik ang kanilang ama. Ang magkapatid ay umaasa lamang sa isa't isa habang lumalaki. Nahumaling si Bruce sa mga video game para makatakas sa realidad, habang si Chris ay nagtatrabaho ng husto sa isang grocery store para kumita ng pera para sa pamilya. Samantala, walang mahanap na impormasyon si Henry, tungkol sa background ng pamilya ni Jack. Sa sumunod na eksena, makikita si Jack na nagtatrabaho sa isang restaurant bilang isang waiter. Isang MMA veteran na si Jianying, ang dumating sa restaurant kasama ang kanyang mga kasosyo sa negosyo. Nang minsang hindi nakatingin si Jianying, ninakaw ni Jack ang kanyang magarbong lighter, ngunit siya ay nahuli. Binugbog siya ng mga tauhan ni Jianying, habang tinitingnan niya ang ID ni Jack. Matapos malaman na siya ay isang mag-aaral, binigyan si Jack ng pera at inalok siya ng trabaho bilang kanilang tagahatid ng pagkain. Sa ibang lugar, binisita ni Henry ang bahay ni Zufa, at nakita siyang tumatakas sa kanyang ama at sa kanyang mga kasama, matapos magnakaw ng tiket. Tinulungan niya si Zufa noong una, ngunit nang malaman niya kung bakit siya hinahabol, kinampihan niya ang ama. Pagkatapos, pumunta sila ni Zufa para tumambay sa tulay. Para ma-motivate si Zufa na gawin ang anumang gusto niya, kumanta si Henry kasama ang isang banda na nagpe-perform sa mga lansangan. Makalipas ang ilang segundo, sinamahan siya ni Zufa at kumanta sa harap ng mga tao sa unang pagkakataon, matapos mabuli sa paaralan, ilang taon na ang nakalipas. Samantala, ang tatay ni na Bruce at Chris ay umuwi ng gabi tulad ng dati, at inutusan silang dalhan siya ng beer mula sa tindahan. Nang tumanggi ang magkapatid, sinigawan niya at pinalabas sila ng bahay. Kinabukasan, nakipagkita si Henry sa kanilang ama, at kinumbinsi siyang pumunta sa rehab para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Samantala, dinalhan si Denan ng kanyang ama ng isang bag ng mga produktong pampaganda, at hiniling sa kanya na kumilos bilang babae. Galit na galit si Denan sa kanya, dahil palagi niyang pinaparamdam sa kanya na hindi siya sapat. Nilagyan niya ng makeup ang kanyang nakababatang kapatid, at lumabas ng bahay dala ang susi ng kotse. Papaalis na sana siya sakay ng kotse ng kanyang ama, ngunit napahinto siya ni Henry sa tamang pagkakataon. Sinabi niya kay Denan na ang pagmamaneho ng walang lisensya ay ilegal, at nagmungkahi ng alternatibo. Kasunod nito, pumunta sila sa isang go-kart racetrack. Inaanyayahan din ni Henry ang ama nito at nagkarirahan sila. Seryoso ang mag-ama at kalaunan ay napunta sa labas ng track. Biglang nahagip ng sasakyan ang go-kart ni Denan, ngunit nakailag siya. Hindi alam ng kanyang ama na nakailag ang anak, at labis ang pag-iiyak nito sa akala na patay na ang anak. Napagtanto ni Denan na totoong mahal siya ng ama at niyakap niya ito.
Isang araw sa paaralan, sina Bruce at Chris kasama ang isang grupo, ay ipinadala sa isang rehabilitation center, upang interviewin ang isang nagpapagaling na alcoholic. Nagulat sila nang makitang ang dapat nilang interviewin ay ang kanilang ama. Tinanong siya ng mga estudyante kung paano siya nagsimulang uminom. Ang sagot ng lalaki ay mahal na mahal niya ang kanyang asawa, ngunit iniwan siya nito sa pinakamababang punto ng kanyang buhay, kung kaya nagsimula siyang uminom at nakalimutan na mayroon siyang 2 anak, na dapat ay kanyang aalagaan. Hindi ibinunyag ng lalaki na sina Bruce at Chris ay kanyang mga anak, ngunit humingi ng paumanhin ito sa kanila. Sa pagtatapos nito, naiwang umiiyak ang magkapatid. Sa ibang lugar, nagsimula ng magtrabaho si Jack kay Jianying. Nag-alok siya kay Jack ng maraming pera, upang lagyan ng drugs ang inumin ng isang fighter sa susunod na laban. Nag-atubili si Jack, ngunit pinilit siyang tanggapin at gawin ang utos sa kanya. Sa araw ng laban, si Jianying ay nag-sponsor ng isang fighter, ngunit tumaya ng pera sa pagkatalo nito. Naglagay ng droga si Jack sa inumin ng fighter, ngunit nahuli habang ginagawa iyon. Bago niya masisi si Jianying, binugbog siya at ikinulong sa loob ng locker. Ilang sandali pa, dumating si Henry doon at tinanong ang mga fighters kung nakita nila ang kanyang estudyante. Hiniling ng mga lalaki sa kanya na bumalik sa bahay, ngunit si Jack mula sa loob ng locker ay sumigaw ng tulong. Matapos malaman na siya ay nakulong, inatake sila ni Henry. Matindi ang kanilang naging laban, ngunit mahusay na naiiwasan ni Henry ang kanilang mga pag-atake, at mabilis niya silang nadaig. Sa pagtatapos nito, pinatumba ni Henry ang kanilang best fighter, na dapat makipagkompetensya sa loob ng ilang minuto. Sa sumunod na eksena, nasa ospital sila kung saan ginagamot ang mga sugat ni Henry. Sinubukan ni Jack na ibunyag ang katotohanan tungkol kay Jianying, ngunit pinatahimik siya. Ang balita ay umabot sa telebisyon, at si Henry ay nagsimulang makilala bilang ang taong bumugbog sa isang profesional na fighter, upang iligtas ang kanyang estudyante. Naging tanyag ang pangalan ni Henry sa paaralan, at nagsimula siyang igalang ng mga estudyante. Tumatayo pa sila para i-welcome siya sa klase, taliwas sa kung paano sila noong una. Sa isang flashback, ipinakita na si Henry ay dating isang prankster noong siya ay nasa paaralan. Binato pa niya ng water balloon ang isang estudyante, habang tumutugtog ng piano para sa mga magulang sa isang event. Nang maglaon, inaway niya ang parehong estudyante at nabali ang kamay nito. Nasuspindi siya dahil sa pangyayaring iyon, pagkatapos ay kailangan niyang lumipad patungong States. Simula sa araw na iyon, binibigyang pansin ng mga mag-aaral ang pagtuturo ni Henry sa klase, at nag-aaral ng mabuti para sa paparating na college entrance test. Mahusay ang naging performance ng lahat, maliban kay Bruce na naging addict sa pills. Lumabas na habang si Chris ay nahumaling sa video games upang maiwasan ang problema ng kanyang pamilya, nagsimula namang magdroga si Bruce. Dahil hindi siya nakatutok, pangit ang naging resulta ng kanyang mock entrance test. Nangako si Henry na tutulungan siya, ngunit si Bruce ay lalong nanlumo sa paglipas ng panahon. Maya-maya, tumalon siya sa balkoni ng bahay nila. Isinugod siya sa ospital at nakoma. Binaluktot ng media ang balita, at sinisi sa paaralan at kay Henry ang ginawa ni Bruce. Ang mga opisyal mula sa lupon ng edukasyon ay kinapanayam si Henry, at nagpa siya na bawiin ang kanyang lisensya sa pagtuturo. Nag-impake si Henry ng kanyang mga gamit at umalis sa paaralan, ngunit hinabol siya ng mga estudyante at hiniling na manatili siya. Nasaktan sila sa kanyang kawalan, ngunit alam nilang dapat nilang ayusin ang kanilang paparating na test, para may pagmalaki sila ni Henry. Mula sa araw na iyon, nag-aral na silang mabuti para patunayan sa board na si Henry ay isang mahusay na guro. Sa araw ng pagsusulit, nakatanggap ng text si Jack, kasama ang lahat ng kanyang mga kaklase mula kay Henry, na humihiling sa kanila na magkita sila sa paaralan, 1 oras bago ang pagsusulit. Nang nagtipon na ang mga mag-aaral, nalaman nila ang panlilinlang ni Jianying, na panatilihin silang nakakulong sa paaralan, para hindi sila makarating sa examination hall. Ginawa niya ito para maturuan ng leksyon si Henry. Ilang sandali pa, dumating si Henry sa paaralan at nalaman ang tungkol sa plano ni Jianying. Pinalaya niya ang mga estudyante, at nilabanan ang lahat ng mga tao ni Jianying, upang pigilan silang saktan ng mga bata. Nagmadaling tumakas ang mga estudyante, at mabilis na pumunta sa examination hall habang nilalabanan ni Henry si Jianying.
Habang nag-aaway sila ng one-on-one, isiniwalat ni Jianying na siya ang taong binato ni Henry ng mga water balloon, noong siya ay maliit pa. Mula nang mabali ni Henry ang kamay ni Jianying, hindi na siya nakasali sa isang malaking music competition. Dahil sa insidenteng iyon, hindi na nakahawak pa si Jianying ng piano, at sinisi si Henry sa pagsira sa kanyang pangarap. Sinubukan ni Henry na mga tuwiran sa kanya, ngunit inatake siyang muli. Nagpupumilit silang humawak ng kutsilyo, at sa huli ay nagkaroon ng chance si Henry na patayin si Jianying, ngunit hindi niya ito ginawa. Humingi siya ng tawad sa kanyang ginawa noon at lumayo. Dumating ang mga mag-aaral sa examination hall sa tamang oras at natapos nila ang pagsusulit. Ilang araw ang nakalipas, nalaman na lahat ng estudyante ay pumasa sa exam. Si Jianying ay nagsimulang tumugtog muli ng piano, ngunit marami pa siyang dapat gawin, bago siya maging kasing galing ng dati. Si Bruce naman ay mabilis na gumaling, at nangakong dadalo sa entrance test sa susunod na taon. Natutuwa naman ang principal, dahil nagpa siya ang board na bigyan sila ng 20% bonus fund, dahil napakahusay ng kanilang mga estudyante sa entrance test. Samantala, bumalik si Henry sa pagtuturo at ginawa ang fire sprinkle trick sa isa pang batch ng mga estudyante.